Asaph ay ano yan, talented musician at magaling sa instruments. Para siyang virtuoso. Ito si Asaph. Isa sa mga, ito ang chief musician ni David. Kumbaga sa kaharian, siya yung talagang nagpapasaya kay David, namumuna sa pagmalangkot si David, nagpapakonsert si David, siya yung pinaka-conductor lahat. Siya ang director ng music. Tapos sa templo din, siya din ang worship leader. Siya din yung pinakapangunahin sa templo. So itong mga awit na ito ay more on, hindi siya kinakanta sa loob ng templo. No? Ito ay more on outside the temple. Kasi sa templo, hindi sila kumakanta. So sa Lumang Tipan, walang kanta sa loob ng templo. Kundi yung kanta ay nasa labas, preparation. Pagka nasa sanctuary sila, they only listen to the word of God. Nakikinig lang sila. So, ngayon, pinaghalo na, di ba, pag nasa loob ng church, naroon na rin yung kanta, naroon na rin yung, ang tawag pa ng praise and worship, no? May mga masasaya, tapos kasunod na yung worship. Sa atin naman is, we do yung, sumusunod tayo sa tinatawag natin na biblical music. We see to it na yung music natin ay biblical talaga at galing sa salita ng Diyos. Walang halong personal, walang halong puro pang sarili lang na lyrics. We see to it, kaya nga kinokorek natin yung lyrics. Pero hindi naman tayo gaya ng iba na solemn na parang pagka kumanta, kailangan ng piano. Yun naman yung tinatawag nila na traditional. Tayo is more on pinaghalo na trad contemporary. So meron tayong contemporary na beat, but traditional yung lyrics. Sa kanila naman, even the beat is traditional, not only the lyrics. But in our church, we have temporary beat, but traditional lyrics. Traditional ang laman, content. But not contemporary na parang in a sense na sobrang malakas, sobrang maingay. We somehow maintain the solemnity of the worship. So yun, ang background nitong sino ang sumulat, si Asaph o si Asaph. Dito ay makikita natin yung comparison ni Asaph sa kanyang sarili at saka sa mga hindi matuwid na tao. Kaya dito sa chapter 73 verse 1, sabi na, kay buti ng Diyos at ang matuwid sa lahat ng tao ang puso'y malinis. Ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y butik na madalas. Kasi nakita niya yung mayayabang na tao, naiinggit siya sa kanyang puso. There is jealousy. He was jealous doon sa mga taong masasama. Kasi sabi niya, naiinggit ako sa biglang yaman, pero masasama, biglang yaman. At ito yung nire-reflect nito ng attitude ni Asaph, yung kanyang salawin. So it reflects our actual ating feelings towards the rich, towards the sinners na healthy sila, pero bakit tayo ay may sakit? Samantalang ang mga hindi naman mananampalataya ay malusog. So, tapos sabi nga niya sa verse 4, may mga tao na hindi nagdanas ng anumang hirap. Sila'y masisigla, katawa'y malakas, malusog sila. Hindi nakaranas ng hirap. Walang sakit. Tapos sa verse 5, di tulad ng ibang nahirap ng labis at di nila dinanas ang buhay na gipit. Well off sila, they can buy what they want. Kaya ang nangyayari sa verse 6, sabi niya, ang kanilang kwintas ay pagmamayabang. So sila'y sobrang yabang dahil mayroon sila ng lahat. At ang damit nila ay pandaraka. So kumbaga, usual na nilang routine yung mga abit ng kapwa. Tapos ang lagi nilang nais ay pawang kasamaan. Sabi sa verse 7, ang tibok ng puso ay pawang kasamaan. Grabe, no?
Parang every beat of their heart, they think about wickedness. And they think bad against their neighbors. Tapos they are mocking those who are behind them or below them. Sabi dito, ang ibang tao ay pinagtatawanan, ang yayabang nila, ang layo sa buhay ay ang pang-aapi sa kapwa nila. Hindi lang ang kanilang kapwa, ang kanilang pinagyayabangan, pati ang Diyos, no? Sa verse 9 sabi, Diyos mo na sa langit ay tinutungayaw, labis kong mag-utos sa mga nilalang. So pati ang Diyos minumura. Tapos sa verse 10, kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos. So pati yung mga mananampalataya, napapasunod pa nila. At anumang sabihin, pinaniniwala ang lubos. So makikita natin kung sino talaga yung mayaman. Sa yung tinitingala sa mundo. Tapos kung anong sinasabi ng mayaman, yan ang sinusunod ng mahirap. May imbalan sa social injustice at power. Ang ganda nito, no? Kasi ang akala natin, ang Bible, ang mga tao sa Bible, parang laging maganda ang sinasabi sa kapwa. Pero ito, nakikita niya talaga na bakit ganun sila? Kumaga, open siya sa Diyos eh. Hindi kaya natin parang hypocrites tayo, ayaw natin magtapat sa Diyos na tayo ay naiinggit sa kapwa natin. Pero itong mga Israelites, they're open to God. They tell God what they feel, what they experience, pa nilang actual na nararanasan. So, hindi sila, nakikita mo rito yung alam nila na hindi sila i-judge ng Diyos dahil sa kanilang attitude. Dahil tapat sila lang talaga sa kung ano yung kanilang nararamdaman. Tapos sabi dito, ang sabi nila, ang Diyos walang nalalaman, walang malay, iyong kataas-taasan. Naniniwala din sila sa Diyos, pero ang Diyos, para sa kanila, hindi nagtataglay ng mga katangian gaya ng omniscience. Hindi ang Diyos mahina yan. Yung binamak nila, parang ang Diyos mahina yan. Ang Diyos walang alam yan. At walang malay yan. At ang sabi na, ang mga masama ito ang kagaya, hindi kinukulang, naghahanap pa. So, sino yung mayaman? Sila pa yung nakaabuso sa kapangyarihan para magkaroon pa ulit. At totoo talaga ito sa ating lipunan. Even during the Old Testament, ganun din. So, ang ano dito is, it's probably referring to fellow Israelites who are without fear in God. Talagang may mga Israelita din. Hindi naman lahat ng kabilang sa Israel mananampalataya. So, not all Israelites are going to heaven. The same, that not all members of the church are going to heaven. So there are members of the church that are not true believers. There are also members of Israel nation that are not true believers. And ang mga fake believers, taglay nila itong mga katangian nito. So ito yung comparison. Yung comparison. Ang lima na ng palataya, talagang wala silang takot sa Diyos. Lahat ay kanilang ginagawa for their own benefits. So wala silang sa kapwa. Makikita natin dito, no? Wala silang care sa kanilang kapwa. Nang-aapi sila ng kapwa nila. At sabi nga ni Asaph, samantalang ako, malinis ang palad ko. hindi nagkasalat, lubos na natingat, at aking natamoy kabigo ang lahat. So hindi naman niya sinasabing hindi siya nagkasala kahit isa. Pero kung ikukumpara yung buhay niya na may takot siya sa Diyos o sa buhay ng mga tao walang Diyos, para kung banal. Sa sobrang kasamaan nila, banal na ako. Pero bakit ganun sila? No? Yumayaman sila, malusog sila, wala na silang kailangan, nang-aapi sila. Nasaan ang katarungan? Sabi ni, yun ang tanong ni Asaph. Where is justice? Bakit gano'n?
Di ba ang Diyos makatarungan? Maski tayo, iisip natin. Di ba ang Diyos makatarungan? Pero bakit yung balance ang nangyayari sa buhay ng tao sa mundo? Bakit yung mga masasama? Sila yung nananagana. Sila yung, kumbaga sa salitang hindi Kristiyano, swerte. Sila yung swerte. Talagang, pag kami ginawa, nagtatagumpay. Pero tayo, pag nag-negosyo, Kristiyano, nalulugi. Tapos nawawala ng puhunan. Tapos wala na. Tapos babalik ka ulit sa sobrang hirap. Tapos sabi niya, Diyos, pinagtiis mo ko ng hirap sa tuwing umagay parusa ang gawan. Maaaring ito'y may sakit eh. May sakit ito si Isa. Na sa tuwing umaga, talagang nararanasan niya. Napipil niya yung pain. Aside from yung kanyang sama ng loob, meron siyang body ailment or sickness. Kaya nasabi niya sa verse 16, kaya't sinikap kong ito'y saliksikin. Bakit gano'n? Ba't yung masasama, sige ang yaman, sige ang lusog, maganda ang buhay, maganda ang pamilya, maayos, tinitingala pa naman ang lipunan, pinaniniwalaan ng tao, masama na nga, walang takot sa Diyos. Nasaan ang Diyos? Bakit hindi niya pinarurusahan ang masasama? Diba? Bakit sila parang binibless pa ng Diyos? Samantalang ako na mabuti, ako pa yung walang katarungan, parang ako pa yung sumusunod sa Kanya, ako pa yung nakakaranas ng sakit, ng hirap, ng buhay. Nagkukulang. Pero ito ang sagot doon sa kanyang tanong. Sabi niya, gayon man, sa templo'y doon ko natuklas na ang masasama ay mapapahama. Dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na ang kanilang pagbagsak. Walang kabog-ubog sila ay nawasak, may lakilabot yaong naging wakas. Parang panaginip na ako'y magising, pati ang nila ay aking nalimutan na rin. Di ko maunawa para akong tanga sa iyong harapan ang kagaya. May tanga pala sa bayan. Mas bigat nga daw po yung Tagalog. Mas masakit. Mas masakit. Kasi para akong tanga, di ba? Para akong tanga. Ba't ay kukumpara yung walang hanggang kasiyahan at yung walang hanggang blessing ng Diyos doon sa pansamantala. Sabi niya, bakit ko ito pinukumpara? Para akong tanga, di ba? Hindi ako nagsabi na. Kasi pag nakapagsalita ako minsan ng tanga, ito sabi, nagsalita ka na naman ng masama. Biblical ka. Biblical kaya yun. Di ba sa dating lahat si Eddie, di ba? Sa amin, sa Kalbradili, gago. Pero doon sa tanga, parang wala pa ako na-encounter Na salita ng tanga. gago. Gago siya. Kasi yung meaning pala ng sa encyclopedia, yung gago, sa lalaki ka, ibig sabihin, lalaking mahina ang ulo. Yung gaga. Yung gaga. Babae yung ulo. Mahina ang ulo. Yun. So pag lalaki ako, pag babae tanga. Pag babae, lalaki ako. Sinasabi. Dito ka. Sa bagay. Dito ka pa. Ibig sabihin, wala sa Biblia, tanga. Kaya ayaw na yung dito. Ito sa ibang salita, ignorante. Yung ignorant. Ano itong ignorant sa Tagalog? Pwede ako yun. Walang alam. No? Ayun, pwede ako. Hindi, wala namang taong walang alam eh. Mama. Ayun, pwede. Mama. Stupid. Kasi nasa Bible. Mas complex kasi eh. Mayaman eh. Hindi matalino si Asap eh, di ba? Basta matalino siya kasi nirefer niya sa sarili niya na siya'y tanga. Hindi naman siya nagmumura sa iba. Inaano yung sarili niya para kung tanga. So, sabihin, pag ganun lang pala ang abot ng isip mo, at ganun ang comparison mo, para kang tanga. Kasi wala namang kaparis, yung kaligtasan niya. Kasi yun nga ang ating sinasabi. No? Sa prosperity gospel, ito dali na naman dito ang prosperity gospel. Kasi sabi ng prosperity gospel, basta ikaw may faith, basta ikaw ay banal, basta ikaw ay tapat sa Diyos, yayaman ka. Basta lakasan mo ang faith. So, ibig sabihin, dito,
Wala talaga, hindi totoo. Kasi itong mga ito, hindi naman ito ba believers eh. Pero ba't yumayaman? Eh sabi nga ni Isa, pang pinapayaman pa nga ng Diyos yung mga masasamang tao. Sila yung mga may negosyo, sila yung mga walang sakit. So, ibig sabihin, yung mga prosperity gospel, tama, no? Kasi mas pinapahalaga din. Tanga lang talaga, walang parang. Diba? Tama talaga. Diba kasi, pero mo, ang ini-interest nila yung sinasabi natin ni Isa na walang hindi dapat ikumpakay. Parang ganito, parang ang hinahabol nila ay yung inaayawan ng salita ng Diyos. Kasi sabi dito, kaya pala sila pinapayaman na, nilulubos na ng Diyos. Sabi dito. Sabi, dinalas sila ng Diyos doon. Because they are going to die in hell. Because they are going to be separated from God for eternity. Pinasabi ni Isa, kaya yung mga yan, namamatay silang yaman, namamatay silang malusog, namamatay silang walang takot sa Diyos. Kasi ang Diyos na rin, ang nagpahintulot sa kanila na dinala sila roon. Kasi ayaw ng Diyos sa kanila eh. Alam mo ano ni Pastor Joey, ang kanyang illustration dito, yung masasama parang baboy, pinapataba na. Diba? Pinapataba na ng may-ari. Binibigay na lahat ng gusto. Si Ninay, may aircon pa nga eh. Ang kulungan ng baboy yan pa rin. Business pa na niyan ay yung buo yan. Tapos mayroong tudok air condition kasi para tumaba. Para walang sakit. Diba? Para hindi pawisan. Para hindi tumagas ang pawis. Napawis. Kasi hindi sila pinakawisan eh. Kasi ay mainitan. Siyempre, uneasy sila eh. Kakasakit sila eh. Kasi wala silang sweat glands. Hindi pala dahil ang nagulog sila sa puti. Kasi kahit na anong dumi niya, gusto nila, mas priority nila yung maganda ang pakiramdam kaysa malinis. So gano'n, parang baboy sila na sabi ng Diyos na dinilan niya sila roon dahil papatayin sila. Dilitsyon eh. Para po bang si Lazaro tsaka yung mayaman? Ganun pala yun. Yun ang sagot. Kaya nga dapat tayo, yung ating kalagayan, ipagpasalamat natin. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya kita masabi niya dito. Maganda yung sinabi niya, may kantang ganito eh, sabi niya. Yung sa English maganda yun. May kantang ganito. Dagaling ito kasi dito eh. Yung whom I have in heaven but you, I will... Sa verse 25, whom have I in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you. Yung kay Don Moen yun eh, yan. My flesh and my heart may fade, but God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. Dito galing. So, may tama rin naman yung kanta talaga dito. Bigla na lang kasi nagkaroon ng mga malinang lyrics. Ito, nasa Bible. So, kaya nga kahit mahirap siya, my flesh and my heart may fail, pero may Diyos naman siya. So, ano pang hahanapin mo kung may Diyos ka? So, if your satisfaction is God, so your satisfaction will never fail kasi God never fails. So, if your desire is God, not the blessings of God, you will be satisfied. Kaya lang hindi tayo satisfied kasi ang gusto natin, hindi ang Diyos. Ang gusto natin, yung blessing ng Diyos. Eh, kung ang blessing ng Diyos, nawawala yung blessing. Ang Diyos hindi. Kaya pagka, nare-realize natin na ang pinakamahalaga sa lahat, ang relasyon natin sa Diyos, pag nawala na yung blessing. Kasi yung attention natin ngayon, malilipat na doon sa giver ng blessing. So, at kung ang giver ng blessing, ang ating satisfaction, hindi tayo maiinggit sa masama. Hindi tayo mag-aalala, hindi tayo masasaktan sa mga tila inconsistencies, di ba, ng yung mga injustices sa lupa. Of course, ito ay usual ng ang awit kasi is a form of poetry. So ito ay
realidad ng buhay. Hindi natin talaga matatakasan na kahit Kristiyano ka, kahit ngayon, maraming Kristiyano naghihirap. Maraming Kristiyano ang may sakit. Justin Peters, hindi naman siya gumaling sa sakit niya. Naalala ko yung isa, si Ate Nene pa naman ang nagpakilala sa akin. Si Johnny Erickson Tada. Si Johnny Erickson Tada, one of the speakers yan sa kay MacArthur ng mga conferences, sa mga women's fellowship. Si Johnny Erickson Tada, siya ay devoted Christian. Tapos, mayroon siyang boyfriend na devoted din Christian. Tapos siya nag-serve sa Panginoon, sa kanyang church. Tapos isang araw ay magsiswimming sila. Magsiswimming sila sa pool. Tapos, if I'm not mistaken, parang pool siya pool. Akala niya malalim yung lugar na yan. So, dumive siya. Pag-dive niya, kakasal na pa naman siya. Nagpaplano na siya ang asawa. Tapos, maganda ang kanilang plano sa buhay. Para sa Panginoon din. Evangelical siya. So, dumive siya. Nauna, siyempre ulo. Siyempre dive. Yung pala mababaw. So, nung pag-dive na niya, tumama itong niya nalagay dito. Na-dislocate yung kanyang vertebrae. Dito sa pili. Tapos yun, para siya. Lahat. Buong katawan niya. Wala siya may galaw. So, din sa hospital. Gano'n. Para mayroon lang siya igagalaw ng balikat lang niya. Pero lahat ng kamay niya hindi. Kaya may tali siya dito. Para mayroon siyang bakal dito. Para pag gumanon yung kanyang ito, nadadala. Pero patay talaga. Pag nagpipainting siya ngayon, yung bibig, ang ganda pa rin mag-paint. Bibig ang pag-paint niya. Tapos siya dati ay sa prosperity gospel siya na-expose. So tinatanong din niya ang Diyos, parang kay Aesop, bakit gano'n? Ako nag-lingkod sa'yo. Ba't ako naging ganito? Tapos sasabi sa kanya talaga, there's no hope na. At hanggang talaga there's no hope. Hindi na siya gumaling, pero ang ginawa niya, na-discover niya si John MacArthur. So ang ginawa niya, na doon gumaan ang kalooban niya, na hindi pa na gano'n. Pagka pala may faith ka, akala mo lahat ibibigay sa'yo kasi may faith ka. Hindi pala ibig sabihin, pagka ikaw ay tapat sa Diyos, hindi ka nadaranas ng mga sakit o kahirapan. So ang ginawa niya, para masatisfy siya, kasi malayo pa ang binabiyahe nila doon na siya tumira, malapit sa bahay niya ni John MacArthur. Malapit sa church ni John MacArthur. Doon na talaga siya nakatira. Para lang lang siya malapit sa pag may conferences, doon siya lumago sa kanyang mga pananampalataya sa church ni John MacArthur. Yung membership ni John MacArthur. Tapos, same with Justin Peters. Ano mo si John MacArthur is a blessing sa global ministry, sa global stage of Christianity. It's the same with R.C. Sproul. Alam si R.C. Sproul at saka si John MacArthur, magkaiba yan. Si John MacArthur is dispensational millennialism siya sa view. Si R.C. Sproul, pero sabi ni John MacArthur kay R.C. Sproul, if you're not a Presbyterian, you're a millennialist. Sabi ni John MacArthur kay R.C. Sproul, hindi nakakaimik eh. Parang, kasi totoo. Kasi nasa denomination lang si R.C. Sproul. Hindi siya makaalis doon. So, but if you're not a Presbyterian, according to John MacArthur, referring to R.C. Sproul, I believe that you will be a dispensationalist. So, maganda lang, they are friends kahit magkaiba yung views. Kasi the same sila sa doktrina ng kaligtasan, doktrina ng Trinity. Lahat. Ang magkaiba lang sila is dun sa issue ng last things, eschatology and fixed ecclesiology. But they maintain a good friendship. And John MacArthur is probably also, siya din yung aking tinitingala sa theologian talaga. Wala na kagaya pa ni John MacArthur sa kanyang yung tinatawag nating scholarly approach sa kanyang pagtuturo. Pero
very clear even sa masses yung theology niya. Parang naiibaba niya yung kanyang kaalaman na malalim. Napapabago niya para maabot ng mga bago pa ng mananampalataya kahit ang Christians. So wala ka talaga maibabatong kahit anong kay John MacArthur. And one of my dreams is ma-invite talaga si John MacArthur dito sa Philippines. Magkaroon talaga ng isang conference, and I will work hard para lang one day na magkaroon. Tayo ang mag-host. Dati GCF ang host. I don't know bakit ang GCF ayaw nang i-host. At ayaw na rin ni John MacArthur pumunta sa Pilipinas. Where there's something na may nangyaring parang theological din. Theological ang reason. Di ba po ang GCF Baptist din sila? GCF hindi naman din is sila Reformed. SIBA, conservative, but not their Reformed. But conservative Baptist na leaning on Calvinism. More. Pero kasi si John MacArthur, hindi naman din niya kiniklaim na Calvinist siya. Yeah, because inclined lang din talaga siya sa theology. Sabi nga, leaky Calvinist siya. He is a leaky Calvinist, leaky dispensationalist. But I studied about John MacArthur's dispensationalism. Hindi siya yung dispensationalism ni John Darby. He is more on classical approach, classical millennialism, like John Chrysostom. Pag tinignan siya got questions that or mayroon ng premillennialism even before yung Catholic. Amillennialism became famous because of the City of God book by Augustine. And Augustine taught that the Roman Catholic Church is the universal Church of God. So it is now the kingdom of God. And then from yung viewpoint ni Augustine, binaro yun ng Catholic. And then ng other offshoot na ng Catholicism. Well, when Augustine was alive, the Bishop of Rome wasn't, I don't think all the bishops were equal, but the bishops of the big cities were considered higher, but the Bishop of Rome wasn't like... during that time, yes. He wasn't unique. There were several metropolitan during the time, bishops. it's not like what is Roman Catholicism today. Yeah. During that time, parang there is an independency among the bishops. Right. Just like the Pope is not the sole, parang dispenser of truth. Yeah. Just like the doctrine of papacy has been developed over time. Mm-hmm. But during the time of Augustine, it's Roman Catholicism, but without single teacher honored by all. Yeah. Just like, but yun nga, when Catholicism, the papacy, the doctrine of papacy, infallibility of the Pope was developed, they borrowed the idea of Augustine on amillennialism. So it is the Roman Catholic Church that is the city of God. Yeah. So the kingdom is now here, and it is the Roman Catholic Church. But this different approach nila Calvin. It's not the view of Calvin. It's not the view of Calvin. But the universal church per se, the Catholic Church, not the Roman Catholic Church. Yeah. I don't So know it is the church. According to Calvin, it is the church now, which is the city of God. But the universal church of God. Even if you are not a member of Reformed Church, even if you are evangelical, but God knows that you are a Christian, you belong to the city of God. Yeah. I don't know exactly what Calvin's eschatology was, because he didn't even write it. John Calvin's eschatology is vague because he intentionally, according to many Bible scholars, he intentionally skipped Revelation. He intentionally skipped the issue, the teaching on the issue of the last things. He didn't want to write a commentary on that book. Because according to John Calvin, it's not as important as the major teachings of the Bible, like soteriology, everything, Trinity, Christology, Pacheology, pneumatology, and rheumatology. It's pretty amazing. He published his first
edition of his systematic theology when he was like 25 or 26 years old. I mean, that's... So it's amazing that John Calvin is a systemizer of theology, but he didn't touch eschatology. And the reason why is we don't dwell on what we don't know. We dwell on what has been told by us in the scriptures. And he is right. Ako rin, ang view ko rin is, whatever your eschatology, whatever your view according to your own denomination about eschatology is, I don't care. It's not an issue that to be debated. Yeah. I mean, we could talk about it, but Yeah. nobody can prove for sure. Yeah. I mean, everybody could be wrong, Yeah. and God could fulfill everything in here in a way that nobody foresaw. Yeah. It could be a combination of all the different views, or Yeah. it could be completely So, but Reformed Baptist is different. They say that if you are not a believer of amillennialism, your doctrine is not right. Who says that? Reformed Baptist. 1689? Yeah, 1689 Baptist Conventions. So that's why I let pastors also and Sister Tess join their evening classes in Cubao. But they discern that, pati ikaw di ba kasali ka, they discern that in other subjects like superiority, it's okay, no problem, there's no difference. But when it comes to eschatology, they attended the study of last things. Parang there's an implied, he implies the tutor that if you are not amillennialist, if you believe in millennialism, parang your theology is defective. So you should join, us, because they are building a denomination, and that's the reason why I separated. Because before we are connected with Reformed Baptist, but we separated because I believe that they are dogmatic in their teaching. John Calvin is not dogmatic about eschatology, but how is it that you claim that you are Calvinist, but you are dogmatic in the sense that you want other denominations or pastors to side with you in your own beliefs. So sabi ko, okay, let's separate, okay, let's be friends, but if they are pushing their own doctrines to us. I didn't know they have an official denomination over here. Yeah, Reformed Baptist in the Philippines is just one congregation. Parang it is. And all the 1689 churches are in that. They hold on to only 1689, but we hold on to Westminster's Confession of Faith because it's slightly different. Yeah. Okay, so ito yung technique. So, huwag tayong maingit sa mayaman. Ito natin, don't think that if a believer is rich, he is more favored. No, that's not the issue. So, if you are not rich, if you are a believer, we are equal in the sight of God. There's no sense, parang nadadala natin eh. When we are not yet believers, we think that those who are rich are parang favor sila ng God, favored sila, parang they are nearer to God when we are not yet. And then when we become believers, ganun pa rin, we bring that thought na parang if a believer is rich, parang mas siya, especially is more special to God. No, that's not nonsense. We are all equal, and all the blessings of God is not just physical or pag matalino, so yan, talagang blessed ka na. Kaya ako wala akong ganong sense eh. Wala akong ganong sense. Ang aking sense, lahat tayo pare-parehas lang sa paningin ng Diyos. Kahit believer ka na wala kang ganong kalaking kayamanan, especially ka sa Diyos. Pareho lang tayo. Pantay lang tayo sa Diyos. You are the apple of God's eye. Same with me. Not just ako lang. So yun. Alisin natin yung gano'n. Mas blessed ka. Mas special ka sa akin. Hindi eh. Hindi gano'n eh. Parang siya na yung... Hindi na, parang ikaw na anak ng Diyos, parang special ka, hindi. May iba-iba lang tayong role, but hindi special ka sa Diyos. Pag may role ka, mas iba kaysa iba. Pantay lang yun. So, lumalampas tayo doon sa, dapat lang natin kalagyan. Sabi nga ni Paul, di ba, sino ba ako?
Eh ako ano lang, kasama lang na kamanggagawa din ng Diyos. Pare-pareho lang kami. Walang mataas dito. Even Peter, sabi ni Paul, who is Peter? Who is Paul? Who is Apollos? No, we are just co-workers in the vineyard of God. We are not special. We're not special. We are not near to God than you are. So sabi nga ni Paul, I am the worst of sinners. So walang special sa akin. Pare-pareho lang tayo. Yung na-observe ko eh. Kasi dala pa rin natin yung prosperity gospel dito sa loob ng iglesia na pag mayaman, mas malakas ang faith. No? Hindi eh. Yun lang ang kanyang ibinigay na walang, diba? Na wala naman siya rin kasiyahan doon. Kasi kung ang tunay na Kristyano, pamananampalataya, ganun ang isip niya. Wala naman siyang extra kasiyahan dyan. Actually, burden nga yung mayroon ka eh. Sabi ko nga, sana makabalik ako doon sa dating kalagayan ko na ako nasa bundok. Siguro one time, aalis ako, pupunta ako sa bundok, mag-mission ako sa Dumagat. That's my desire. That's my heart's desire. Ako kasi nasa misyonan ko talaga sa mission. Masaya ako pagka ako nasa mga tao, walang ibang inaasahan talaga kundi ang Diyos. At kasama nila ako at magkakasama kami nananampalataya, bibigyan tayo ng Panginoon pagkain natin sa araw na ito. Mangingisda tayo, ano mahuli natin? Kung wala man tayo mahuli, blessing pa rin yun. Hindi yun parang kabiguan. Same lang naman ang feelings ng tunay na believer sa mayroon pala eh. Dapat eh. Kaya lang na-overwhelm tayo noong mga physical blessings, financial blessings, ganyan. Yung iba lang, kaya mo mag-isip sila ng gano'n, pero dapat ikaw hindi. Kasi ito ang nakakaunawa eh, na pantay-pantay lang ang lahat sa Panginoon Diyos. Walang special sa atin. Ang tuloy, saan nahihirap ang tuloy yung iba, dahil iniisip mo mas marami siyang blessing, mas marami siyang responsibility. Hindi may responsibility ka rin to take care of your own, diba, blessing. Hindi pwedeng, papasa mo yung responsibility sa iba dahil ikaw yung binigyan. Yun nga, naroon na rin yung hindi dapat tayo parang aasa. Diba? Ganun.